Sa ilalim ng mga bituin sa Siargao, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang paghampas ng alon, may isang bagong tunog na nagsimulang bumalot sa gabi ni Elisa. Hindi ito tunog ng lungkot, kundi tunog ng isang gitara, isang harana. Dito ka lang sa aking tabi, hindi kita bibitawan. Dito ka lang sa aking tabi, hindi kita bibitawan. Hindi lumabas si Elisa, nanatili siya sa likod ng kurtina nakikinig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang puso. Elisa, mag-ingat ka. Matamis ang kanta pero baka mapait ang dulo. Hindi lang sa kanta tumitigil si Jonas. Sa mga sumunod na araw, naging anino na siya sa buhay ni Elisa. Jonas, akin na yan. Nakakahiya, marami kang ginagawa. Elisa, hindi ka dapat mahiya sa taong gustong tumulong sa'yo. Tignan mo, tumahan na siya oh. Mukhang gusto ako ng anak mo. Hindi lang si Leo, si Joy at Nathan ay tila naging buntot na rin ni Jonas. Tinuturuan niya ang mga ito na mag-drawing sa buhangin. Sa tuwing nakikita ni Elisa ang kanyang mga anak na tumatawa kasama si Jonas, may isang bahagi ng kanyang puso ang unti-unting natutunaw. Mga ma'am sir, bili na kayo! Ang kita nito ay para sa pag-aral ng 3 anghel! Pagdating naman sa stall ni Elisa, naging sales manager na rin si Jonas. Sa tindi ng karisma nito, mas mabilis na ubos ang mga keychains. Ginagawa niya ang lahat ng walang hinihinging kapalit, kundi ang makitang nakangiti si Elisa. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga paninda, aksidenteng nagdait ang kanilang mga kamay. Mabilis na binawi ni Elisa ang kanya, pero huli na, naramdaman niya ang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Elisa, hanggang kailan mo ba ako ituturing na kaaway? Alam kong takot ka. Pero tignan mo ako, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Kung alam mo lang, Jonas, gusto na kitang yakapin. Gusto ko lang maniwala na totoo ka. Pero paano kung bukas, ma-realize mo na masyadong mabigat ang 3 anak ko para sa'yo? Lihim na tinititigan ni Elisa si Jonas kapag hindi ito nakatingin. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito, ang pagmamalasakit nito sa kanyang mga anak. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang depensa. Mahal na niya si Jonas. Mahal na niya ang lalaking ito. Ngunit ang takot ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang lundagin. Pipigilan pa rin ba ni Elisa ang kanyang nararamdaman? O hahayaan na niyang ang alon ng pag-ibig ni Jonas ang tumangay sa lahat ng kanyang takot? Dahil ang puso, kapag napuno na, hindi na kayang itago ang katotohanan.